Okay. So when we say global communication competence, it's a communication competence on a larger scale, on a larger note, globally. So in communication competence, we're just focusing on you being communicatively skilled and on dealing with or utilizing the language and communication to improve your skill as it is. And also gauging if you're as to what level of competence are you already in. So just like what we have discussed, yung apat from strain and canal, and then merong tatlo na parts from roach and pulley. Okay, so yun, focus on developing your communication competitiveness. Iba pa yung skill. Yung skill kasi you know how to do it. Yung competitiveness, yung you can or competent, being competent is you can hindi naman battle along, pero parang nakakasabay ka sa ibang tao on 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 the matters of communicating. Ano lang, to be locally, dahil pare-pareho kayo ng environment, pare-pareho ng culture. But when we talk about global communication competence, global, meaning mas malaki siya. It's a larger scale. So meaning to say, it's competence that further requires individual to equip with the ability to acknowledge, respect, tolerate, integrate cultural differences in order to be qualified for enlightened global citizenship. So, being a global citizen, you need to you need to to be abreast of the skills on first basically on communicating muna bago yung iba pang mga other skills for you to become a global citizen. Marami pa pero di na natin masyado itatap yung may aspect na yun because we're dealing with the communication aspect of global citizenship. O bilang in Filipino, mamamayan mamamayan na pandaigdigan. Okay? So how would you have ano yung mga qualifications? So dapat you have the ability to acknowledge what? Cultural differences. You respect cultural differences, tolerate, and then integrate the cultural difference in your own lives. So in order to do that, may guidelines naman na binigay or model that was developed by Chen, again, way back 2005, and he called it as the model of global communication competence. So this model has 4 dimensions, and each model has sub-dimensions, 3 to 5 sub-dimensions. So in order to attain global communicative competence, we must somehow embody ourselves with the 4 dimensions of global communication competence. Having said that, so these are the 4 global communication competence dimensions: global mindset, unfolding the self, mapping the culture, aligning with interaction. So let's have this one by one. So when we say global mindset, first let's define what mindset is. Mindset is a psychological process that represents patterns of an individual or group thinking. So this is considered to be the pattern of your thinking. So, if say for example, on the context of before the COVID-19, what was your mindset, general mindset in your with regards to living your life? Are you live the day as it is? Are you happy-go-lucky? Are you somehow you planned everything? You want everything in order? Are you someone who
um, who live today because you will die tomorrow. That is your mindset. So before, siguro, ang ano lang natin, ang mindset lang natin, the typical go to work, or you go to school, gising ng maaga, pasok ka din. Isip mo lang, estudyante pa lang naman ako eh, hindi ko masyado seryoso yung mga dapat kong sa buhay. Something like that. Meron namang mga estudyante na, okay, this is, I am still a student, but then uh, I need to be responsible enough because um, if I'm able to practice responsibility as early as now, somehow hindi ako mahihirapan as I go older. So, mas the more na nagkakaroon ka ng little responsibilities na ina-assign sa'yo, for example, of your parents, o ikaw, nagka-assign ka sa sarili mo ng responsibility mo, the more na mas mahahandle mo yung bigger responsibilities in the future. O halimbawa, ikaw ba yung tipo ng ang mindset mo is, sunod lang ako sa parents ko, I do not have any decisions on my own. So the repercussion nun is wala kang tiwala sa sarili mo. Yan, you're always looking someone to blame. Obedience is good, pero obedience is also subjective. Because ang bad side nun is, sunod ka ng sunod, and then nasanay ka, and eventually, hindi ka na nakakuha ng accountability. Now, whatever happens, hindi ikaw yung, parang naghahanap ka na ng sisisihin. Kasi diba, hindi ko naman kasi gusto yan eh. Sinunod ko lang naman sila. Diba? It's the common lines of those who are very much obedient. Pero kung ikaw, marunong kang you know how to defend what if you know how to yun, to have conviction on what you believe and what you want in life, somehow, sasabihan ka ng tao sasabihan ka na, especially ng parents mo na matigas ang ulo. Pero, on the good side of that, you know how to take responsibilities of your action. Nevertheless, kung talagang napaka-irresponsible mo na ikaw yung troublemaker, pero ang trouble resolver mo is yung parents mo, which is really, really awful. At least, kung halimbawa, matigas mo ng ulo mo, pakonswelo mo na lang, ikaw yung gagawa ng solusyon sa ginawa mong problema. Somehow, hindi man, parents will always be parents and they will stress themselves for having their children, for knowing that their children is in trouble. But then, it's just but natural because it's their parents. But then knowing that you are responsible enough to deal with the consequences of your actions, somehow relieving sa parents mo because nakikita nila na mas nakikita nila na mas maayos nila kayong napalaki because you're taking responsibility of whatever you do. So yun, hindi masama maging medyo hindi siya pasaway. It's more on deciding for your own and dealing the consequences of your own actions. Kesa pasaway ka na, tapos pabigat ka pa. Diba yun? Kasi man yung obedient ka, tapos wala ka sariling boses. Sabi nga nila, lahat ng sobra is masama. Okay, so ako, tapos, except sa pagiging mabait. Ito kasi mindset ko sa pagiging mabait. Dati, sasabihin na, masyado ka mabait, abuso ka. Yan ang common mindset ng lahat. Abuso ka, mapapagod ka, lagi ikaw yung utusan, something like that. Pero if you're going to look at the broader perspective of being kind, being mabait, kahit sumobra kang bait, hindi naman masamang bagay yun.
Bakit? Kasi from the spiritual perspective, pag the more na nahihirapan ka or nagkakaroon ka ng mas maraming sacrifices, mas marami, kumbaga, mas, ano yun? Okay na explain this. Mas nagiging justified ka sa ano yun, hindi, sa mata ni God. Why? Kasi ako, it's just my perspective. Siyempre, ano din namin to, just sharing. Parang, ano parang, walang masama sa paggawa ng mabuti. Kung inabuso ka, hindi mo kasalanan. Kasi ikaw, gumagawa ka ng mabuti at natutuwa ang Diyos na gumagawa ka ng mabuti. Kapag inabuso ka, ang may kasalanan doon, yung umabuso sa'yo. Sila yung may sabutin. Kasi ikaw, malinis ang konsensya mo that you're doing, what you think you're doing is the right thing na maging mabuti ka lang. Halimbawa, may mga tao na binigay mo na yung, inabot mo na yung kamay mo, sasagpangin pa yung braso mo. Kung literal na nangyayari yun sa buhay natin, literal siyang, hindi siya metaphor. Inabot mo yung kamay mo, then sinagpang yung braso mo. Sino nasaktan? Ikaw. Sino may sacrifices? Ikaw. Mabuti ba yung ginawa mo? Oo, nagbigay ka eh. Pero sino yung gumawa ng masama? O di yung sumagpang, kumain ng kamay mo. Maawa, God, the God that we should know at that we should believe is a merciful God. And He gives mercy to those who are unjustified dito sa mundong ito. Lahat ng naaapi, just because He is doing the good thing, ay maja-justify in the eyes of God. Oh, may napulot na naman kayo sa akin. Kaya hindi masamang maging bait. O, di ba? Halimbawa, ako, lahat ng buong araw parang, leniency as in. Kung dadayain niyo ako ba may kasalanan? Naging mabait naman ako. Nasa sa inyo yun. Kayo magdadala nun. For example, ng mga activities ko, kinokopya niyo lang yung activities ng mga klase niyo, nangungopya lang kayo. Ako, ginawa ko yung best ko to share to you my knowledge. And what I know, nagkakagawa ako ng mabuti towards you. Kung dadayain niyo ako, dalahin niyo yun. Tama? Sige, open mic. Tama? O, di ba? Yes po. O whatever, halimbawa sa jowa, minahal mo yung jowa mo ng buong puso. Kung mag-cheat siya sa'yo at ipagpapalit kayo sa iba, walang papukulang sa'yo. Siya yung hindi secured. Siya yung may mali. Kung tingin mo, assessment mo, nagawa mo, parang minahal mo siya ng wholeheartedly, kung nagloko siya, hindi ikaw ang may kasalanan. Walang kulang sa'yo. Sila yung may kulang. Dahil kulang sila ng pag-iisip. Dahil hindi nila na-realize what they're missing. Tama? Opo, ma'am, tama. Kaya huwag kayong, kaya pag may nag-cheat at kayo yung iniwan, huwag kayong nalulungkot. Yes, masakit. Sige, umiyak ka mga ilang panahon, iyak mo yan. But do not live with the memory. Kaya tayo nalulungkot kasi nabubuhay tayo doon sa alaala. Akala natin, di natin kaya na wala yung tao. Yung tao na yun kasi nasanay ka na. Diba? Pero if you're going to see, there are always two sides of the coin. Inalis siya ng Diyos sa buhay mo, isipin mo, inalis siya ng Diyos sa buhay mo kasi baka kung mag-stay siya sa buhay mo, mas masisira at mauubos ka. Yun nga lang, di ba? Nagawa niyang lokohin ka. Hindi ba niya, pag halimbawa tumagal pa yon, hindi ba niya magagawang ulit-ulitin yun? Nagawa na nga niya. Di ba? So, pag yung mga taong bumabalik sa buhay niyo, mag-assess muna kayo bago niyo sila pabalikin. Pahirapan niyo muna. Boys, ganun din. May mga babae din kasi na harot din eh. Maging kayo, di naman masama na magpabebe din yung mga boys. Lalo na pag sobrang bait. Meron kasi mga ganun, sobrang bait ng mga lalaki na
sila yung umiiyak, sila yung nasasaktan pag iniwan sila na yung babae yung umalis. Tapos after a while, pagka na-realize na ng babae na ano pala na nagkamali siya yung gagapang pabalik sa'yo. Sorry for the term ha, sorry for the term, pero sasabihin ko to, prangka kasi talaga akong tao, pero sige sasabihin ko, napakapokpoke naman ng babae na yun, iwanan yung lalaki, tapos pag hindi na satisfy yun, nung pinalit niya yung pangangailangan niya, tsaka siya babalik sa'yo. Kung ako yung lalaki, guys, kung ako yun, huwag niyo na tanggapin. Lalaki kayo, pwede kayo maghanap ng iba. Kaya, we're just talking about mindset. And I'm sharing you the mindset na sana independent student, tsaka DVM kayo, in the future magiging titulado kayo. Sipin niyo yun, magiging titulado kayo in the future. Mas maraming pipilang mas higit pa doon sa inaasa, doon sa mas maraming pipila, mas maraming ibibigay sa'yo si Lord at tingin na higit pa doon sa inaasahan mo. Imagine, yung hirap na naaabutin mo sa pag-aaral will just be worth it. So, syempre, ikaw, hindi naman bulagan Diyos. Makikita na Diyos yung hirap mo. Syempre, ang itatapat niyang person sa'yo is yung someone na deserving at sabi nga, di ba, lahat tayo may katapat, be it friend or katapat as partner in life. Diba? Lagi niyang ibibigay yung equal sa'yo or someone who will suffice your needs. Kaya wag nating ipilit yung gusto lang natin. Pero pwede din naman umabot sa point na mararamdaman nyo, kayong dalawa, nararamdaman nyo na gusto nyo na yung isa't isa. Yun na yung time na pwede mong ipagdasal talaga na Lord, sana siya na. Kasi mararamdaman nyo pa rin. Hindi nyo kailangan magsalita, hindi nyo kinawala yung connection. Ano ba yun? Sorry guys, yung nasa Google Meet. Sorry guys. Sorry, nawala. Naiinis ako. Sobrang bad trip ha. Ganda na ng kwento ko eh. Ayun. So like I said, huwag kayong magmadali. Ito pa rin yung muna yung pangarap nyo. At yung love life. Kung wala pa kayo ngayon, ipagpasa Diyos nyo muna. Okay? Dahil, oo naman, may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Ngayon, ang status nyo, ang goal ninyo ay mag-aral muna. Makatapos, and then matupad yung pangarap ninyo. And believe and have a mindset na iba-iba ang pacing ng buhay ng tao. Merong mga nauunang magka-love life, pero huwag ka maiinggit. Malay mo, hindi mo pa talaga panahon. Hindi, kumbaga, wala namang ibibigay si God sa'yo ng mga bagay na hindi mo pa kailangan. Malay mo, yung mga nagka-jowa, kailangan nila talaga to maintain their sanity. Dahil halimbawa, siguro, galing sila kumbaga, separated yung parents nila, ganun, o kaya single, yung kaisa-isang anak. So, kailangan nila, bukod sa parents niya, wala siya, bukod sa parents niya, kailangan pa niya ng other people to feel the love that they need, mga ganun. Pero kung ikaw naman, tingin mo,
ah, satisfied ka so far sa takbo ng buhay mo or hindi mo, kumbaga, ang focus mo ngayon is makatapos, mag-aral, bonus na lang. Bonus na lang kung may darating na someone for you as early as now. Pero pag wala, di ano mo na, at least mas marami kang time to enhance yourself more para kung darating man yung deserving na tao, at least alam mo sa sarili mo na ready ka. Or sometimes darating yan by surprise na hindi mo alam. Ganda kaya yun. Para siyang regalo ng Diyos galing sa langit. Di ba? Masarap sa pakiramdam yung wala sa plano mo. Tapos tumating lang siya. Mas ano siya, mas nakakatuwa sa puso't kaluluwa. Ganon. Dahil yan ako sa akin, mga words of wisdom, ha? Grabe. Feeling ko kung nasa totoong classroom tayo, mga kinikilig kayo. Ay, naku. Dati nga pag halimbawa lang klase, dati doon sa new site, may mga naging kaklose ako yung estudyante doon. Mga kuya tate ninyo. Yan. Weekend ko, tatambay muna ako doon sa isang classroom. Tapos nandun din yung mga ate kuya ninyo. So magkukwentuhan kami tungkol sa ganito, tungkol sa minsan sa love life nila, ganyan. Ano daw ba gagawin nila, ganito. Ito, ganyan. Papayuhan ko sila, sabihin na, Ma'am, alam mo, sa'yo ko lang narinig yan. Tapos ako comment ko sa kanya, kasi tanga-tanga mo. Sabi, alam mo naman pala ang ganito ni ginagawa sa'yo, ba't ganyan. Sige, kasi, siguro ako yung outsider's perspective nila. Ano lang nila narinig yung ganun komento. Kaya, in the near future, kung magkikita-kita tayo, di ko na kayo estudyante. Sige, bigyan ko kayo ng mga free advice and counseling. Kalimbawa, meron kayong problema sa ganyan, sa buhay pag-ibig. Huwag lang sa pera, ha? Wala ako nun eh. Baka kayo, marami nun. Ayun. So, yun nga. So, we're talking about mindset. Maraming consideration. Mas maraming magagandang isipin or magagandang dapat ang mindset sa sa buhay natin na mas kapaki-pakinabang at mas worth it na ating panahon, ng ating oras. Lalo ngayon, di ba? Ngayong ganito yung situation natin. Parang nararamdaman nyo ba yung feeling na sana parang gusto niyo bumili ng oras? Kung pwede lang bumili ng oras, bibili kayo ng pakyaw. Papakyawin niyo yung lahat ng oras na meron sa mundo. Sa sobrang dami ng dapat gawin. True ba? Totoo ba? Nararamdaman niyo ba yun? Yes po. Di ba? Parang nararamdaman ko din kayo. Parang kailangan mo, parang ngayon, ang global mindset natin dapat ngayon ay yung utmost time management, yung tipong unti mo sa isa-isang segundo, ma-manage mo siya. Ano yung gagawin mo sa isang segundo na yun? O dun sa 5 minutes na natitira sa'yo. Diba parang every second, kung may millisecond, di ba? Every millisecond counts sa sobrang tight ng schedule ng everyday natin. And you'll be surprised at the end of the day. At saka iba yung fulfillment na, halimbawa, nag-manage ka ng time in the morning or gabi pa lang minanage mo na kung anong gagawin mo the next day. Tapos, at the end of the day, makikita mo, may matitira ka pang mga kahit 30 minutes for yourself. And that's very precious. Nararamdaman niyo ba yung ganong feeling? Na kahit 30 minutes na makapaglaro ka ng ML o makanood ka ng Korean novela for just 30 minutes o makapagbasa ka ng Wattpad o kaya yung halimbawa, time for yourself, makapag-exercise ka makapag-zumba ka o kaya malawak yung bakuran mo, makapag-basketball ka for 30 minutes, di ba? Parang dahil na-manage mo ng mabuti yung oras mo,
Tapos may natira kahit sobrang konting oras, yung kahit sobrang liit na 30 minutes para sa sarili mo, napaka-worth it nun, parang rewarding. Tama ba? Pareho ba tayo ng nararamdaman, guys? Diba? Diba? Parang yung tipong, pag natapos mo yung yung mga dapat mong gawin, may iyak ka na lang. May iyak ka na sobrang tuwa. Tapos, gusto mo i-reward yung sarili mo ng time din na magawa mo naman yung gusto mong gawin. Yun. Diba? So, pareho pala tayo ng feeling. So, ngayon, so somehow, ang global mindset para sa panahon ngayon ay managing your time. Time management. Yun ang tingin ko talaga, managing your time. Kunti mo, in millisecond, paggamit mo siya wisely. Tapos yung tipong pag-uutusan ka pa ng nanay mo, tapos nakaplano na yung buhay mo for the day, naiinis ka. Diba? Kasi parang, yung tipo, yun nga, every second count. Halimbawa, atin ko, during 7, halimbawa, ang klase nyo ay 7 to 4. May break time ka ng 1 hour. O 1 hour. Anong gagawin mo doon to that 1 hour? Di ba gagawin mo na yung task for yung task na magagawa mo? Para mamaya, may naka-assign ka ng gawain doon sa 1 hour na yun. Para at least kung may ma-accomplish ka on that 1 hour, malaking bawas yun sa sobrang dami ng ginagawa. O kaya minsan, minamanage mo na lang na kontian yung tulog mo. I-adjust mo yung tulog mo. And then, i-nourish mo na lang yung sarili mo sa vitamins, tsaka sa kain. Para magkaroon ka ng lakas, hindi ka lutang on the following day. Ganon. So, yun. So, how are we going to, what are the characteristics of people with global mindset? Culturally sensitive. So, how are we going to deal with that? Pag ikaw ay culturally sensitive, somehow, you motivate individual to learn how to respect. Ito siya. Gamitin na natin ito para mabilis. Letter B, to respect and value cultural diversity. Kumbaga, iba-iba tayo ng paniniwala sa all over the world. That's true. That's a fact. What is true here in the Philippines may not be true in the other countries. So, huwag tayo mag-discriminate. Maging fair tayo on treating other people. At halimbawa, may handaan, mag-serve ka ng lahat ng magba-birthday ka, mag-serve ka ng lahat ng putahing meron. Spaghetti, pancit, lumpia, the famous lumpia. Kundi man, o kaya tapos may chicken roll pa, tapos merong fried chicken lollipop, tapos yung pork mo may menudo, tapos may beef, yung kalimbawa, caldereta, o kaya beef teriyaki, diba? That's with the mere food na sinaserve mo for your birthday or for a celebration, it's somehow communicating na lahat meron, available lahat, para lahat makakain. That's somehow cultural sensitivity. Next, open. I think, and knowledgeable. I think be open and knowledgeable. Sige, tuhog na natin yung flexibility. Open, knowledgeable, and flexibility. Somehow they go hand in hand. Pag halimbawa kasi open ka sa mga bagay-bagay, sa mga new concept, natututo ka mag-adjust. That's flexibility. And knowing na, through that adjustment, natututo ka ng mga bagong bagay. Halimbawa, during this new normal scheme of learning sa online, diba? Doon sa nakagawian nyo, papasok kayo, tuturuan kayo ng teacher ninyo in actual, although tayo nagkakaroon tayo ng ganitong sessions and sharing, di ba? Somehow, yung routine nyo for the past decades of your lives, ganun siya na pasok ka, tuturuan ka ng teacher mo, bibigyan kayo ng assignment ng teacher ninyo, and then gagawin mo siya sa bahay, tapos gawa ka na ng iba't ibang mga activities mo for the day. Yan, sa gabi, may ka pa, pwede ka pa mag-ML ng ilang oras. Tapos,
O kaya manood ng Korean novela for ilang oras, o kaya magbasa ng libro for ilang oras. And then, nabukasan, gano'n ulit. Somehow, gano'n yung naging buhay natin. Gawa ka ng iba pang mga activities na hilig mo, gano'n. But now, parang naging 360 degrees yung turns. Na nabago talaga. Kasi ngayon, papasok kayo, nasa bahay lang kayo. Pasok kayo ng school online. It's very new to everyone. As in, lahat talaga aaray. May mga, kung may tatanggap man, siguro sila yung somehow, meron na silang bahid ng global mindset. Na, ito na talaga eh. Why? Kasi may prior knowledge na siguro sila na, kasi sa ibang bansa, sa totoo lang, ginagawa na to. Ganun. Kaya hindi sila gulat. Ibig sabihin, may knowledge na sila na this is already happening, na hindi imposible na nangyayari na itong mga bagay natin. Mga bagay na nangyayari sa atin nowadays. So, yun siya. And then, so open-minded or open, knowledgeable, and flexible. Also sa knowledgeable, di ba, all information is already one click away. Ngayon, natutuwa ako sa nanay ko kanina. Tutor kasi siya doon sa pamangkin niya, mga pinsa namin. So, during the online class, mas rigid yung pagtututor niya sa mga pamangkin niya, mga pinsa namin. Kasi, walang interaction with the teacher. Meron sila yung V-Smart. So, pinapasa naka-login si mama doon sa V-Smart. Tapos, panonoorin niya yung lessons. Tapos, tsaka niya i-relay yung lesson doon sa, pagkakaintindihan niya doon sa lesson, doon sa pamangkin niya, kaya doon sa pinsan ko, ganyan. So, ngayon, syempre, nakaka-relate siya doon sa mga nababasa niya sa Facebook na ngayon, modular, yung mga teachers, yung mga estudyante sa elementary, ang tutor nila, yung mga magulang nila, tapos mga memes nila lumalabas. Ang sumasakit ang ulo, yung mga magulang, tsaka yung mga tito, tita sa paggawa ng mga assignment sa module, ng mga estudyante. And then, meron pa siyang kaklase na nagre-reklamo daw sa group chat nila na napakahirap anong subject ng module ng grade 5, ganyan. Parang hindi pag grade 5. Na siya daw sumasakit ng ulo, hindi daw yung anak niya, ganyan. So, tapos, being knowledgeable, nakikita, na-update, naging up-to-date tayo sa mga nangyayari sa buhay-buhay na sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo late, hindi tayo nakatira sa ilalim ng sa loob ng kuweba na hindi natin alam kung ano nangyayari. We're knowledgeable, alam natin kung ano yung nangyayari. Knowledge, alam. Know, knowledge, to know, may alam. Okay? And then, tas meron pa, ewan ko kung nakita niyo na sa balit sa Facebook yung batang nagpakamatay. Nag-suicide kasi hindi daw tinanggap ng teacher niya yung module niya kasi late daw na ipasa online. Tapos ang wife, kumaga ginawa ng bata lahat ng sacrifices, lahat ng paraan para makapag-send. And then, parang hindi daw tinanggap ng teacher niya yung output niya sa loob-loob ni mama. Napakalupit naman ng teacher na to. Walang consideration. Alam naman na ganito yung buhay natin. Walang consideration. Sa loob ko, malas naman ng bata na yun. Hindi ako naging teacher. Siguro, on one aspect, siguro, hindi rin alam ng teacher kung paano yung mag-manage ng online class. Ganun yung naisip ko. Kasi, nakatutok pa rin siya doon sa traditional na may deadline. Yes, mayroon akong binibigay na oras na araw na sana makapagpasa na kayo
para for the sake lang na hindi kayo matambakan. Kasi ang tendency, based on our observation ng last semester, naging sobrang luwag namin. So lahat ng papasa, at the end of the term pa, na-realize namin kayo yung mahihirapan. Kung sa kami yung mahihirapan din, pare-pareho tayong mahihirapan. Kaya, so yung mga gusto na magpasa, iba kasi knowing DVM, ay nako, punong-puno ng activities niya. Which is natutuwa ako. Sabi ko, ay, natutuwa naman. Kumbaga, yung ginawa kong grading sheet, checking sheet para ma-check ko yung yung papers niyo online. Ay, nasa DBM lang ako. Parang walang iba nagpasa, at puro DBM. Which is nakakatawa. Going back, ayun nga, parang you get to be knowledge, parang siguro yung teacher din, hindi nga alam kung paano mag-manage ng online class. Kaya, nakastick siya sa traditional na hindi lang naman, kumbaga, sana kinonsider niya na hindi lang yung comfort niya yung nakasalang-alang, but more on sa consideration ng comfort, although hindi siya comfortable talaga, although sa kakayanan ng abilities ng estudyante. Ganun. And then, critical and holistic thinker. So, tayong judgmental. Kumbaga, we assess. Parang yung natin, parang tawag dito, yung ethics, communication ethics natin. You assess the message before you reply. Or, huwag tayo kagad naniniwala sa mga bali-balita. May fake news, you become media literate so that alongside with it, knowledgeable ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Okay? So, siguro pwede natin siyang i-define dito. Expect individuals to, itong critical and holistic thinkers, this one, individuals to balance contradiction and conflict inherent in the various demands of global competition and cooperation. Next. So tapos, itong tatlo, open, knowledgeable, dito siya, impel individual to drive for broad perspective and always expect new trends and opportunities so that personal, social, and organizational objectives can be achieved in a harmonious way. So, kaya natin siya isa-ilalim sa function na to. And yung last, flexibility. Ito, prepare individuals to go with the flow with the globalizing world's adjustment. Okay, so another dimension is unfolding the self. So when you say unfolding the self, it refers to the ability to look for shared communication symbols and project the self into another person's mind by thinking the same thoughts and feelings and same emotion as the person. Or you can also say that it is a process of transforming and moving oneself from lower rank or lower to higher level of developmental ladder of human being. So siguro, in here, when you unfold the self, you consider yourself as someone na can go beyond limits. Hindi sabihin, estudyante lang ako, gagawin ko lang kung ano yung dapat ginagawa ng mga estudyante. Hanggang dito lang ang kaya ko. But rather, yes, you are a student, but try to have a trait and characteristics of someone who are already on the professional scale, professional level. Halimbawa, paano ba dapat mag-isip ang isang DVM? Ano ba yung mga response and rather than DVM, paano ba dapat mag-isip ang isang professional? And also, you project yourself in such a way na kayo ay hindi generic na tao.
generic na tayo sa China. Ito yung trend, susunod ako sa trend na to. There's nothing wrong with that. Pero paano ka magiging kakaiba or magiging magiging outstanding sa ibang kumbaga sa sa the rest to the rest of the world. Parang how you'd make yourself shine. Ganon. Ano yung mga skills na meron ka that would make your potentials more developed? So, ano mo yun? Mag-focus ka doon. Kaya pansinin nyo, although kayo, in the future, magtatayo lamang kayo ng clinic ninyo, di ba? But then, ano yung magiging kakaiba doon sa clinic ninyo? Siyempre, hindi lang naman lang kayo sa klase. Kung ba, lahat kayo katao. Then, napakadaming vets na, ang daming clinic na matatayo dito sa San Ildefonso o kaya kung saan andun nearby towns. Pero, what would set your clinic apart? So, dapat, naka-embody doon yung personality ninyo. Kayo ba yung clinic or naka-strategize. Hindi lang yung clinic, also you as a person. Halimbawa, kasi usually ito, common scenario pagka generic na tao ka lang. Kumbaga, hindi mo in-enhance yung talents mo, hindi mo in-enhance yung skills mo, pinilit mo lang talagang graduate. Walang something enticing sa pagkatao mo or as a professional. Diba? Usually sila yung mga nauuwi lang sa mga sa mga middle ranking employees, and then tatanda na sila na gano'n, satisfied na sila sa gano'n, kasi sumusweldo naman nila, sila sakto lang yung sweldo na. And then, pag dumating yung panahon na gusto nila ng promotion, parang kulang na sila sa oras, kalaban na nila yung oras. Pero as early as now, if you're able to see yourself as a unique individual na eto ko, I want to introduce myself as such. Ganito. Diba? You would, diba? Kumaga, ikaw yung hahanapin. Hindi mo kailangang maghanap. Ikaw yung hahanapin as a doctor. Ikaw yung hahanapin. Kasi ganito pala. Magaling daw, gano'n yun, ganito, ganyan. You will get recommendations from other people. Dahil, kakaiba yung, naging unique ka as a person. So, yun yung unfolding the self. So, ano ito yung mga characteristic, flexibility. So, somehow, pag may global mindset ka, yan, no? Flexibility, sensitivity, open-mindedness, and motivation. Motivation in such a way na you always look for something new. Always improve yourself. That would justify your components. This is purifying. Ibig sabihin, unendingly educated. Lagi kang may bagong i-offer sa ibang tao, i-offer sa sarili mo that would challenge and would improve yourself. Okay? And continuous learning. Ito yung hindi ka satisfied na ito ka lang. Somehow you engage yourself with medical seminars, with yung mga trainings na kailangan mo din for your professional growth. Cultivate sensitivity. Hindi ka mapili sa mga pasyente. As much as possible, gagawin mo ang lahat para mapagaling ang pasyente. Sana, in a sense na yung tipo na kahit nakikita nyo na huwag kayong judgmental sa itsura ng tao. Natingin nyo parang wala nang ibabayad sa akin to. Don't. Kung may inilapit sa inyong alagang hayop na gusto nilang mabuhay dahil precious sa kanila yung harap, gamutin ninyo. And then, saka na lang kayo mag-negotiate kung paano yung payment, kung wala talagang pambayad,
hindi naman siguro makakasakit sa bulsa na yung isang charitable, yung charitable act na yun is magawa ninyo. Again, sinabi ko, yung pagiging mabait. Pero, kumbaga, iba yung magiging impact noon dun sa tao na tutulungan nyo. And that is another you setting yourself apart from the rest. Pero mo naman sabihin doon sa tao sabi ba, pro bono siya, or pro bono means say, mo for a charitable act. Sabi mo, ma'am, huwag mo na lang sabihin na kasi gusto ko lang din talaga maligtas yung Tapos busy tayo, tapos every now and then, balik po kayo dito. Alam nyo, yun? At the end, pag nagkaroon ng at the end, halimbawa, yung magsasaka yun, tapos napagaling yung alaga niya. At natulungan niyo siya na mabuhay yung yung source of income nila. Parang at the end, parang yung bibigyan pa kayo ng mga libreng, may patanim sila, meron silang mga, sakahan, ganyan. Baka mali mo, bigyan pa kayo, pag kumita kita yun, di ba? Dahil gumaling yung kalabaw nila. O yung pagsasaka nila, bigyan ka lagi na supply ang kalagi ng isang kabang bigas. O, walang masama kung gawan niyo mabuti ng ganun. Lagi kami isang kabang bigas. O, hindi mo kailangan mamalengke ng bigas. O tapos, lagi kami supply ng lahat ng gulay sa bahay kubo may experience mo. O, kita niyo yung beauty ng gano'n, na hindi ka namili ng pasyente. Aanihin nyo. O, totoo yun, di ba? O, di ba? Kulang na lang magtanim ka na, kung magkaroon ka ng parang lifetime supply ng mga gulay at mga bigas. Sobrang laki ng utang na loob mo taon na yon dahil ginawa mo siya ng ganon. O, diba? O yun na, develop creativity. So yun nga, you never stop. Think novel, be innovative. Siguro pag halimbawa, you need to create something or kailangan yung mag-contribute dun sa field ninyo. Diba? Parang, yung kakaiba? Ano yung pwede mo i-contribute? Or yun na nga, ito na yan. Being a unique individual and ikaw lang yung ganon sa buong medical industry. Somehow, yung contribution mo, as it is, novel na siya. Halimbawa, ikaw lang yung nakakagamit ng kung halimbawa, may na-invento kang vitamins na ikaw lang naka-invento, ikaw lang nakagamit, na-prove mo. That's creativity. Kasi sa utak mo nang galing yun, sa resources mo nang galing yun. Yung parang resources mo galing doon sa lifetime supplies mo ng ng gulay sa bahay kubo at saka bigas galing doon sa tinulungan mong magsasaka. O, diba? It's a chain reaction. And then, foster empathy. Feel into someone else's shoe. Always, kung ikaw yung, kung ikaw yung nasa sitwasyon, damdamin mo, ano yung gagawin mo, at yung magiging reactions mo. Para, ayan nga, say for example, bilang future medical professional, dapat? Empathy. Hindi siya sympathy na, nakakaawa naman. Pero, yun nga, naawa ka lang. Pero yung empathy kasi, naramdaman mo on your own na may bukod sa naawa ka, parang ramdam mo yung lungkot. Yun. Okay? Next, mapping the culture. Ito, mapping the culture, yung matututunan mo tanggapin yung kultura ng ibang countries.
na pumapasok sa atin. Okay, global communication competence requires a cognitive ability to map a person or another person's culture. Respect and integration of cultural differences becomes possible through mutual awareness of cultural knowledge. So cultural awareness is a necessity to reducing situational ambiguity and uncertainty in the process of intercultural global communication. So ito yung matututo kang makisalamuha doon ah, sa ibang mga lahi, ibang races. Nawawala yung situational ambiguity, yung hindi klaro, yung nagiging klaro yung situation, yung grounds nyo. So, kunyari, halimbawa meron kayong isang aspeto na hindi na pagkakasunduan. Halimbawa, meron kayong kliyenteng Chinese. So in order for you to remove yung hindi mawala yung impossible yung hindi pagkakaintindihan, you map the culture. Paano? Intindihin mo yung somehow, kailangan aralin mo at intindihin mo kung paano makitungo sa isang Chinese person. Kumbaga, ikaw yung mag-a-adjust. And mas maganda rin, mag-a-adjust yung person na yun towards the Filipino culture. Bakit may mga Chinese na napapadeport? Kasi masyado silang maangas. Sa Pilipinas sila, pinapaira nila yung pagiging, di ba? Kung powerful sila sa China, nasa Pilipinas ka, wala ka sa China. Pakibagay ka dito. That is mapping. Hindi nila na-map out yung culture. So kayo, goes the same. So para mawala yung misunderstanding. Unawain natin kung ano yung bawat detalye ng kakaibang kultura nila. Halimbawa, ito. Meron na 4 developmental steps on mapping the culture. So una, yung bewilderment of the differences. Diba? Sa unang, magbigay tayo ng example. Nung unang pumasok sa food industry ng Philippines, yung kimchi, maraming umaray at maraming umangal. Yung bako naman kanya napakaanghang naman kaya di mo masarap. We find it bizarre and exotic. Yun yung reaction mo. Meron palang ganitong pagkain nag-e-exist. Buti nakakain nila. That is bewilderment of the difference. Kasi hindi tayo accustomed to that kind of food. Accustomed tayo na halos variety Yes, mahilig tayo sa maanghang, pero not as intensely anghang ng mga Korean food. You have the Bicol Express, you have the sisig, pero hindi siya ganun burning hot sa big. Okay? So, next is, you find it kakaiba na parang, ano ba yan? Parang mayroong pang negative reaction to that. Next, frustration of the differences in which the knowledge of deeper cultural traits that greatly contrasts with ours leads to an internal conflict situation and the rational interpretation of the differences tends to provoke feeling of frustrations and disappointment. So yun nga nag-exist, yun nga may counter mo yung kimchi, i-compare mo siya sa pagkain natin dito sa Pilipinas. Ganun ba yan? Parang, doon ka na magre-react na, kinakain ba talaga to? Parang di naman masarap. Nadi-disappoint ka sa lasa. Parang sinayang ko lang ata yung pera ko dito. Yun, frustration. Dapat pala ito na lang yung bilhin ko. Bumili na lang kami ng kare-kare. O kaya bumili na lang kami ng ng atsara. Ganun din lang pala yung hindi masarap, tapon ko na lang, ganon. So that's frustration of differences. Yung next is cognitive analysis. Now, dahil nauuso talaga, siguro for the second time, or
nag-research ka na about it. So, nakita mo na, ay, palang tinapong kong kimchi, meron palang ganitong benefits yun. Kaya pala payat yung mga Koreano. Yung palang maanghang, nakakataas ng metabolism. Kaya pala, yun. So, ikaw, dahil nagkaroon ka ng cognitive analysis, nahanap mo yung merong nahaluan na ng research. Yung, yung culture na pumapasok sa buhay mo. Diba? Nung na-realize na, meron palang health benefits, ganito. So ikaw, somehow, kaya ang mga Pilipino, nung malaman nyo, alam mo mga Pilipino, mga diet conscious, hindi man naalis sa atin na tayo ay, isa sa mga negative traits natin yun, yung body shaming. Kung tanong sa ibang bansa, hindi naman ganun. Tayo may ganun tayong factor. Pero nawawala-wala naman na. Buti naman. Diba? So, still, health conscious tayo na we want to keep fit, so gusto natin papayat, ganyan. So, tingin natin mabilis nakakapagpabilis na metabolism mo maanghang. So, ikaw naman, sige na nga, patry ko na nga ulit yung kimchi. Tapos yun mo na hindi naman pero kasama yung lasa. And then, empathic immersion, ito na yung time na gagawa ka na sa sarili mong recipe. Hanapin mo na yung recipe ng kimchi. Gagawa ka na ng sarili mong recipe. Pwede pala i-adjust yung anghang. So, ikaw, gagawa ka na ng sarili mong recipe sa paggawa ng kimchi. Hindi na ganun ka-anghang, di kagaya ng intensity ng anghang ng Korean kimchi. Yan. So, naipasok mo sa buhay mo yung kultura ng pagkain ng kimchi. You map out the culture. Yun. Next. Aligning the interaction. So, yung say aligning the interaction, ito kasi yung tipo na mayroong bigger entity na magbibigay ng guidelines. For example, itong COVID-19, ang bigger entity na meron na nag-exist sa buong mundo ay yung WHO. Diba? So, nagbigay sila ng guidelines on battling COVID-19. So each country should align their interaction, should align the guidelines with regards to with their own countries, with regards to implementation. So it means that aligning the interaction requires individuals to foster the ability to cultural adroitness. What is adroitness? It is your capacity to adjust effectively. Kapag adjust ka, doon sa guidelines na ibibigay ng biggest entity. So ngayon, sa COVID-19, ibigay ng guidelines ng WHO, dealing with the new normal. Ang buhay mo ngayon, kailangan meron kang mask, may alcohol ka, at meron kang face shield. Dahil MGCQ ka at wala ka ng face shield, basta nakamask ka, it's just but fine. Naging part na ng buhay natin ang pagmamask. At pagsasanitize, paghuhugas at laging may alcohol sa bulsa, paliligo regularly. Yung dati naliligo ka every other day, ngayon maligo ka pag lalabas ka, you need to take a bath. Practice namin yun na hindi mo kasi kayo lumalabas. Kasi kung nasa bahay lang naman kayo, di ba? Pero kung halimbawa, tumatanggap kayo ng online deliveries, paliguan nyo ng alcohol yung online deliveries nyo sa Lazada. Kasi pwedeng carrier yun. Merong mga study, merong mga cases na na-acquire nila yung nag-positive sila. Sila lang naman sa bahay. Siguro it's external factor, yung mga bagay na galing sa labas, galing from deliveries, yung kanilang, si Michael V. Parang hindi na daw niya nasa-sanitize yung kanyang mga, diba, yung kanyang mga deliveries. Kaya na-excite siya lagi. Kaya ayun. Kaya nag-positive siya. Hindi naman yun galing. Yung mga asawa mga kasama niya sa bahay, hindi siya lang. Kasi siya yung unang nag-export. O gano'n, nadjakpatan niya na may karga-kargang
dito, virus yung isang item. Ako, pag halimbawa may merch kami na dumadating galing sa halimbawa, Lazada o kaya galing Manila o kaya especially galing ng Korea. Mga merch namin bilang fangirls, naka-quarantine yun. 2 weeks to 1 month. Kaya yung mga photocards ko, hindi ko pa mabuklat doon sa quarantine room namin. Pero wala namang sama sa pag-iingat. Kasi galing sa ibang country yun, daming pinagpasa. Kumbaga, yun nga lang galing dito sa Pilipinas, dangerous na, mas lalo yung galing pa sa overseas. Yun. Sa cultural adroitness, aligning interaction. So when you say aligning interaction, you adjust to whatever the bigger entity gives you. So WHO, sila yung biggest entity ng health, you adjust on the guidelines. Halimbawa, mangingibang bansa ka naman, ganon, mag-a-adjust ka din to the norms and customs of that country. Hindi ka pwedeng siga-siga doon. Ikaw yung bago, ikaw yung nakikipag-ibang bansa, ikaw yung mag-a-adjust. Okay? So ito, ano daw yung mga components ng intercultural adroitness or adjustment? Effectiveness. Para maging effective yung adjustment, kailangan disseminated siya accordingly. Hindi iba-iba yung information na nalalabas. Bawa, sinabi na, di ba nga, kaya nagkaroon ng fear sa paglaganap ng COVID-19 kasi ang daming info na lumalabas. Kaysa airborne daw, kaysa nakukuha daw sa pagtalsik ng laway, kaysa ganito daw, marami. Pero kung halimbawa, for that to be effective, dapat, so ang World Health Organization, maglabas na lang sila ng guidelines para makabawas sa fear at sa pangamba ng bawat citizens ng mundo. Yan, appropriateness. So, sa bawat countries naman, sana, yung guidelines na ibinigay ay hindi naman akma sa pangangailangan ng mga Pilipino. Bakit mo naman siya ipatutupad? Di ba? Halimbawa, yung guidelines ay let's go more local. Halimbawa, bakit sa Batanes maluwag ang may cases na doon, by the way. Sa Batanes napakaluwag ng gobyerno doon dito sa atin, ganyan. Syempre, kasi iba naman ng ibang lugar yung Batanes, medyo mataas sila at saka meron silang dagat. And naaarawan sila doon. And kumbaga, iba kaysa dito sa atin na masyadong concentrated. Mas maraming tao. Di ba nga sabi, ang COVID virus ay nakukuha through human contact. So, interaction. Ang carrier ng virus ay human, hindi siya airborne. Doon yata sa Batanes, limited lang yata ang tao doon. Alas lang yata nakatira doon. Karoon lang ng case kasi outsider pa yung nagdala ng case. Hindi naman from inside. So, halimbawa, dito sa atin, GCQ na, sa ibang lugar, GCQ pa, yun yung appropriate sa atin. Dahil, somehow, yun ang judgment and evaluation ng mga nakatataas. So, or mga nasa government, local government natin. So, we do what's appropriate. We adjust to what's appropriate. Okay? So, dito daw try and exemplify that a successful interaction based on intercultural adroitness is embezzled in the people and environment of the globalizing society. So, may demand sa ang adroitness sa people. Ano yon? From the people, halimbawa, ang konteksto kasi nito ay ikaw yung tao ay
makikipamuhay sa ibang bansa. He will go to another country to study or to work or needless to say, he will live there for a period of time. So, parang ano yung mga demands ng adjustment sa tao? Language ability. Dapat marunong kang magsalita according to the language na pupuntahan mo. Kung hindi naman English speaking yung country na pupuntahan mo, you learn the basics of their language. Okay? O halimbawa, relate natin sa COVID-19. Alam natin, it's a health crisis. So, hindi naman pagka nagbaba ng balita ang WHO, responsibility nila na i-translate sa lengguwahe na naiintindihan ng bawat Pilipino or ng bawat tao yung balita. Hindi pa pwedeng medical jargons yan. Otherwise, mababaliw ang lahat ng tao, lalong matatakot. Language. O, pagdating dito sa Pilipinas, somehow, dapat maparating siya in such a way na naiintindihan ng bawat Pilipino na itatranslate pa nga sa Tagalog o doon sa local dialect ng probinsya. Next, interaction management. Kung halimbawa, and behavioral flexibility. Kung halimbawa, di ba, parang sa ibang bansa, interaction management, you practice politeness and courtesy at all times. And ikaw yung ugali mo yung mag-a-adjust. Kung dito sa Pilipinas, maldita ka, di ka pwedeng magmaldita doon. Ikaw yung nakikipamuhay doon sa ibang bansa. You abide by their rules and you follow their laws. Okay, so yun nga. And kung i-relate natin sa COVID-19, interaction management, buti nga nagkaroon na tayo ng mga hotlines. Kasi mas mababawasan yung, para magkaroon ng, makapag-adjust makapag-adjust ng attitude yung mga tao towards COVID-19. So, dati natatakot tayo sa initial reactions natin. Kaya nandyan yung mga health centers. Para sila yung, at saka health task force. Sila yung bibigay ng informasyon para mabawasan yung takot ng bawat isa sa disease or sa illness. Kapag adjust yung attitude nila na, okay, if you're well-informed, hindi ka kailangan matakot. Okay, pwede palang gamutin sa bahay, pwede ka palang mag-self-medicate sa COVID-19, pwede ka palang sa bahay lang, isolate mo yung sarili mo, hindi ka pwede makapag-usap, inom ka lang ng tubig, inom ka ng liquids lang lagi, marami kang liquids, vitamins, nilagay na yan, and everything. Pero kasi ng immune system. And then, identity maintenance. Say for example, if you go to other countries, kung nakarating ka doon dahil magaling ka sa capabilities mo, you instill that. Huwag mong babaguhin yung sarili mo dahil sa kagustuhan mo lang na hindi maalis doon sa country na yun. What do I mean? Halimbawa, kailangan mong magpakaalila ng todo-todo para hindi ka maalis doon sa country na yun. In the point of losing yourself. O ganun. Kung nakarating ka doon dahil sa skills mo, patunayan mo, nakarating ka na you deserve to stay there, na hindi mo kailangan magbago, and you deserve to stay there because you're skilled and you can utilize your skills there. Na hindi mo kailangan, na hindi ka magiging parang nagpaalila ng todo. Still, kung halimbawa, dumating ka lang bilang magaling na doktor ng medisina, hindi mo kailangan mag-transform into nurse dahil mas malaki yung kita ng nurse. So ikaw, bahala ka, practical wise. Or pwede naman, you still become a doctor, practice your craft on your field and mag-enhance ka ng sarili mo na meeting the requirements of being a doctor on that country. Hindi ibababa mo yung sarili mo just because of higher compensation.
nawala din yung identity mo bilang doctor. Di ba? You meet the standard of being a doctor. Kung kailangan mo kumuha ng license, again, for that, do so. Paghirapan mo. Hard work. And it's always going to be worth it. Okay, and then ability to manage challenges or changes. Ito yung sa environment. So, nakita naman natin na napakalaki na pinagbago ng buhay natin buhat ng COVID-19. So, somehow, mabagal man ang proseso dito sa Pilipinas when it comes to the fight against COVID-19. Nakapag-adjust tayo, nakapag-pa-implement yung government and yung Philippines para hindi tayo mamatay lahat, in short. Yun, to prevent, although hindi perfect talaga yung strategy, but then, kumbaga, yung measures na ginawa ng government is somehow, if not really effective, it was helpful. So, huwag na lang tayo magreklamo. Sumunod na lang muna tayo. Problema kasi sa atin, umaangal muna bago sumunod. Ayun. Questions. Dito muna tayo. Mahaba pa ito eh. Marami pa siya. Questions. Wala naman. Okay. Yan ang picture na kanina. No? Sige. If you don't have questions, sige, pala. 5 minutes po kayo para mag-prepare para sa next class nyo.